Let's clap our hands to the Lord now. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay mananalangin bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa kabutihan niyo po sa amin, sa pagkakataon, sa pagpapalang araw na ito, mapagpalang araw na ito, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, dalangin po namin na kayo po ay siyang patuloy na gumabay sa aming pag-aaralan at nawa ito po ay magbigay po sa amin ng kalakasan. Patnubayan niyo po kami, O Diyos. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, na amin pong maunawaan ng mabuti anumang bagay ang nais niyo pong ituro sa amin. Tulungan niyo po kaming lumago sa pananampalataya at huwag niyo pong pahintulutan ang dyablo na kunin sa amin ang bagay na aming matututunan sa umagang ito. Panginoon, iniaasa po namin sa inyong lahat na kayo po ang siyang maghahari at kikilos sa bawat isa po sa amin sa kalagitnaan ng gawain ito. Muli, O Diyos, amin na pong itinatagubilin sa iyo ang lahat, nawa ang pagpapalang espiritual, ang kalakasan po sa pananampalataya isa sa amin sa araw na ito. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. At sa oras pong ito, you may be seated mga kapatid, ay muli tayo po ay mag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. At sa araw pong ito ay bigyan po natin ng atintibong pakikinig ang ating pag-aaralan dahil isa po ito sa nagiging dahilan kung bakit po ang isang tao o ang isang nagbago na hindi nagbabago ng lubusan. So sa araw pong ito, ang pag-aaralan po natin ay mababasa sa Matthew chapter 13 verse 22. At kung kayo po ay may mga Biblia, atin pong buksan ito at babasahin po natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 13 verse 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Praise the Lord. So sa oras pong ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang The Care of this World, o yung tinatawag sa wikang Tagalog mga kapatid, pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. So sa inyo pong nakikita dito po sa ating screen mga kapatid, sinabi po dyan yung patungkol po sa pag-aasik o yung binhi mga kapatid. At alam ko po na kayo po ay pamilyar na po dito. Meron po daw dyan 4 na uri ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos. At hindi naman po ito natin pag-aaralan ng buong buo lahat at kukuha lamang po tayo ng bahagi. Inuulit ko po, hindi po natin pag-aaralan ng buong buo yung lahat. Isa-isa, maaaring padadaanan natin, ngunit isa lang po, magpo-focus po tayo sa isa lamang po. No? Yung una pong binhi ay nahasik saan daw po yun mga kapatid, sa mga may alam ng Biblia? Sa wayside. Okay? Doon po sa wayside, sa daanan. At yun po ay tinuka daw mga kapatid na mga ibon na wala sa kanila rin. So, para po mas mabigyan po natin ito ng diin, ang sabi po sa 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ang salita po ng Diyos mga kapatid ay itinulad po sa isang binhi. Okay? Pag sinabing binhi, yung buto, yung pagtatanim mga kapatid, ano? Ito po mga kapatid ay nahasik mga kapatid doon sa dawagan. Okay? Sila daw po yung mga taong dumirinig ng salita ng Diyos,
Ngunit, ang kanila pong priority, mga kapatid, ay ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Okay? Isang dahilan kung bakit po may mga tao pong tinawag ng Diyos. Pagkatapos po silang tawagin ng Panginoon, hindi po sila nagtatagal. Kahit saan pong simbahan, may ganun po talaga. Nako-convert sila. Nagsisisi naman po sila. At totoo namang nagsisi sila kasi hindi naman sila magpapabautismo kung hindi sila magsisisi. Subalit, huwag niyo pong pagtakahan. Maaari po tayong malungkot talaga na sayang yung bautismo nila, sayang yung paglilingkod nila, yung pagsisisi nila, tapos babalik din pala sila sa dati nilang pamumuhay. Hindi maiwasan na tayo po'y malungkot. Pero dapat po nating tanggapin na meron po talagang mga tao na matapos po silang mapangaralan ng salita ng Diyos, matapos po nilang tanggapin ang salita ng Diyos, matapos po nila mga kapatid, tuparin sa kanilang buhay ang pagsisisi at pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus, dumadating pa rin po sila sa isang sitwasyong hindi po sila nagbubunga. Tandaan niyo po yung dulo dyan, no? At yaoy nagiging walang bunga. Sa usapang salitang bunga, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa resulta. Amen. Kapag ang tao po ay naglingkod sa Panginoon at siya po ay na kay Kristo na, ine-expect po mga kapatid ng Panginoon na siya po ay magbubunga. Paano ko po nasabi mga kapatid? Kung ito po ay isasalin po natin sa pagkaunawa bilang mga tao dito sa sanlibutan, kung ikaw po ay magtatanim ng palay, hindi ka pa man umaani, tinatanim mo pa lang, ine-expect mo na meron kang makukuha. Amen. Meron kang pakikinabangan. Amen. Gayon din sa pagtatrabaho. Pagpasok mo, di nag-apply ka, tinanggap ka. Pagpasok mo, first day pa lang, second day, at bago ka pa sumweldo, nag-e-expect ka na magbubunga lahat ng pagtatrabaho mo. Amen. Gayon din po sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagpasya, inuulit ko po, kapag tayo po ay nagpasya na maglingkod sa Panginoon, ine-expect po ng Diyos na tayo po ay magbubunga. Meron pong improvement. Hindi po papaatras. Kasi ang nangyayari po, may mga tao na ang pagbabago nila pang isang linggo lang. Tapos babalik na naman sila sa dati nilang pamumuhay. Ito pa, ang nakakalungkot. May mga tao, mga kapatid, na alam naman nila na importante ang paglilingkod sa Diyos, pero hindi yun ang priority nila. Naunawaan natin? Bakit ko po nasabi? Kasi ito pong sinasabi rito sa ating pinag-aaralan, yung salita ng Diyos, yan po ay inihalin tulad sa binhi. Yung binhi ay nahasik sa dawagan. Kapag ang puso ng tao, mga kapatid, ay hindi po tama, sabihin na natin matinik. Kasi yung dawag po kasi mga kapatid, mga matitinik yan, mga madadamo. Tatandaan niyo po sa literal na kapamaraanan para maunawaan ang lahat. Hindi ka pa pwedeng magtanim ng palay na pinagigitnaan ng mga damo. Dahil hindi po yan magiging successful yung iyong pagtatanim. Ano pong nangyayari? Binubungkal yan, inaararo. Pag inararo yan mga kapatid, exclusively para lang yan sa palay. At kapag may mga tumubo-tubo dyan, sumusulyap-sulyap na mga damo, hindi po ba't binubunot yan? Yan. So binubunot siya mga kapatid. Gayon din po, kapag ang ating puso, mga kapatid, ay masyadong matinik, tapos narinig mo ang salita ng Diyos, yung matinik po na yan, yung dawag po na yan, pansinin po ninyo, ay nagsisimbolo mga kapatid ng pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Pag sinabing pagsusumakit, mga kapatid, sa wikang English, care of this world. Pag sinabing care of this world, wala siyang ibang paki sa buhay,
kundi ang mundo. Kung paano siya sasaya, kung paano niya makakamit ang gusto niya, kung paano niya mga kapatid magagawa ng may kalayaan ang lahat ng bagay. Kaya nga kung mapansinin niyo, may mga tao po, matapos nilang tanggapin ng Panginoon, ayaw talaga nilang bumalik sa simbahan. Minsan sa pilitan pa. Kung hindi pa pupuntahan ng kapatiran para dalawin at i-encourage, wala po silang balak pumunta, dumalo, at maglingkod ulit. Pero sometimes, ang Panginoon dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya po ay nagpapadala ng tao para puntahan ka, paalalahanan ka, maglingkod ka, huwag kang susuko. No? Although na yan ay kapatiran mo pumupunta sa'yo, yan po ay mayroong basbas ng Diyos. Dahil kaya ka pinupuntahan ng kapatid sa pananampalataya, sapagkat ang Diyos po ay naghahari sa kapatid na yun para paalalahanan ka. Okay? Kaya ang nangyayari, yung mga kapatiran, minsan nakukuha sa pagpapaalaala, nakukuha sa encouragement, nakukuha sila mga kapatid sa tinatawag na pagpapaalala na, brother, magpatuloy ka lang, huwag mong sayangin ang kaligtasan. Kaya naman siya po ay sisimba uli. At kapag siya po ay sumimba at naglingkod uli sa Panginoon, wala pa rin kasiguraduhan kung yun na ba ay tuloy-tuloy na. O siya pa rin po ay babalik pa rin. At para tuldukan ang lahat ng ito, kaya ang tao hindi po makapagpatuloy sa paglilingkod kasi nga ang paki niya wala po sa Diyos. Ang paki po niya, ang kanyang pagsusumakit, yung care niya, ay nandito po sa mundo. Ito po ang nakakalungkot. Minsan sobrang timbang, mas matimbang sa kanya ang trabaho kaysa paglingkuran ng Diyos. Yes, napaka-importante po ng trabaho para po mabuhay tayo. Pero kapag kayong trabaho mo na ang nagiging dahilan kung bakit ayaw mong maglingkod sa Diyos, kahit wala ka namang pasok paglinggo, pinipili mo pa rin mga kapatid magpahinga na lang, matulog o maggala. Nagpapakita po yan mga kapatid na ang paki mo ay wala po sa Diyos. Ang paki mo ay pangmundo lang. Mas may paki ka pang matulog, may mas paki ka pang gumala, may mas paki ka pa mga kapatid na gawin yung mga bagay na naisin mo kaysa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. So, ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, at ang sabi diyan, ang daya ng kayamanan. Dalawa po yan. Kaya po hindi makapaglingkod ang mga tao at sa mga convert na sa ibang mga kapatid, hindi makapaglingkod ng tuloy-tuloy. Dalawa lang po ang pinaiikutan niyan. Wala talaga siyang paki sa Diyos. Wala talaga siyang paki sa paglilingkod sa Diyos. Isa pa, siya po ay nabubulag sa daya ng mga kayamanan. Ano po ba ang mga kayamanan mga kapatid? Kung literal po na pag-uusapan natin kayamanan, nandiyan ang ginto, diamond, mga mamahaling bato, ano pa po? Yung mga ari-arian. Pero ang isa pong bagay na dapat po nating mabigyan ng pansin, meron pong yaman na masasabi natin hindi literal. Ano po ito? Halimbawa, ang yaman mo sa buhay ay ang pamilya mo. Mas matimbang sa iyo ang pamilya mo kasi sa paglilingkod sa Panginoon. Mas matimbang sa iyo mga kapatid ang kaibigan mo kasi sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mas madali kang ayain ng kaibigan mo kasi sa ayain ng kapatiran mo. Ngayon mga kapatid, isipin nating maigi. Itong dalawang bagay na to na dumadaya sa ating panahon, sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ang dahilan kung bakit walang improvement ang tao, walang bunga. Napansinin niyo po yung salita ng Diyos. Kapag hindi na po nagbubunga, ang sabi ng Biblia, puputulin. Yan. So, ganyan po kaseryoso ang salita ng Diyos. Dapat niyo pong maintindihan mga kapatid, hindi pa pwede na naglilingkod po tayo ng walang resulta. Naunawaan natin mga kapatid. Amen.
Hindi po pwede mga kapatid na naglilingkod po tayo ng walang resulta. Ano po ibig ko sabihin na resulta mga kapatid? Samba ka ng samba. Hindi ka naman nagbabago. Tama? Lingkod ka ng lingkod sa Panginoon mga kapatid. Palamura ka pa rin. Pasaway ka pa rin sa magulang, suwain ka, magnanakaw ka, na may bisyo ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng masama. Mga kapatid, hindi po pwedeng naglilingkod po tayo nang hindi po tayo makikitaan ng resulta ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. Ngayon, itong Matthew 13:22, ito ay tumutukoy sa taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit ang kanyang pake ay wala sa salita ng Diyos, kundi nasa mundo lamang. Sumunod. Ito ay tumutukoy sa mga taong walang iniisip, kundi ang mga bagay na nauukol sa lupa na pawang may katapusan. Nag-iisip lang po sila ng mga bagay dito sa lupa, mga kapatid, na mayroon pong katapusan. Hindi po mga kapatid nagtatagal, nauukol po sa lupa. Ano po ba mga nauukol sa lupa na mga bagay, mga kapatid? Gala. Party. Ha? Party. Ano pa po mga kapatid? Ha? Alam niyo po, dapat po nating maintindihan, kapag tayo po ay naglingkod na at inari na tayo ng Diyos na lingkod niya, meron na po tayong limitasyon. May limitasyon po tayo. Hindi po tayo katulad dati nang wala pang Panginoon sa buhay, kahit saan natin pwede pumunta. Mag-disco, mag-party. Pero kapag ikaw po ay nasa Panginoon na, may limitasyon na po tayo. Nakakita naman na po kayo siguro ng isda. Amen? Ang isda, ang kasiyahan ng isda ay mapa sa dagat, mapa sa tubig. Kapag ka ang isda, gaano man kaganda ang lupa, no? Wala siyang paki sa lupa. Bakit po? Alam na na ang buhay niya ay nasa tubig. Kaya kapag yan po ay nahampas ng alon at napunta sa dalampasigan, gagawa siya ng gagawa siya ng paraan na makabalik. Amen. Nakakita naman kayo niyan, di ba? Gumagawa siya ng paraan na makabalik siya ulit sa dagat. Bakit? Hindi kasi siya para doon. Hindi siya nakadesenyo para doon. Kaya kahit gaano kaganda ang kalupaan, nandiyan na lahat, may ibon, wala siyang pakialam sa ibon, wala siyang pakialam sa puno, wala siyang pakialam sa bahay, wala siyang pakialam sa tao. Ang tanging pakialam niya lang, makabalik ulit siya sa dagat kasi doon siya mabubuhay at yun ang kanyang buhay. Pero ang tao, mga kapatid, kapag ikaw po ay naglingkod na sa Panginoon, hindi ka na dapat bumabalik sa dati mong buhay na parang wala kang Panginoon sa buhay mo. Kung dati, painom-inom ka, palasing-lasing ka mga kapatid, lahat ng bagay ginagawa mo sa ikasisiya mo, puyat ng walang kabuluhan, gala ng walang kabuluhan, no? Lahat ng mga makasalimutan ng walang kabuluhan, dati ganyan ang buhay mo. Pero kapag tinawag ka na ng Panginoon, dapat maging katulad ka ng isda, may limitasyon ka na. Hindi may pwede mga kapatid na pumupunta pa rin tayo sa mga bagay na inialis na sa atin ng Panginoong Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Sabi nga, ito yung mga taong nag-iisip ng mga bagay na nauukol lamang sa lupa. Tingnan nyo mga kapatid ha, may mga tao po sa pananampalataya, ang lalakas magpuyat. At yung puyat walang kabuluhan. Naintindihan natin? Marami pong ganyan. Tapos pagdating ng linggo, walang ganang magsimba. Ito po'y nakakalungkot na pangyayari sa ating panahon. May panahon magpuyat, may panahon maggala, may panahon mga kapatid gawin ang gusto niya, pero sa Panginoon wala siyang panahon. Alam niyo mga kapatid, ito po ay hindi tama. Sumunod po, itong Matthew chapter 13 verse 22, ito ay ang mga taong nakatuon ang pag-iisip sa mga bagay na hindi naman nagtatagal o mga bagay na walang katiyakan.
hindi nagtatagal. Mga bagay na walang katiyakan. Isa sa pinaka masasabi kong maipapaliwanag ko na madali, na mas maunawaan po ng lahat, may mga mananampalataya po na talagang matindi sa paglilingkod sa Diyos. Pero nung natutunan po nila, mga kapatid, na magmahal, ito pa matindi, unbeliever pa ang minahal. Alam naman nila ang aral, nagmahal po sila ng taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Ano po ang nangyayari? Nahahawa po sila sa mindset ng hindi mananampalataya. Kasi yung mga taong walang Panginoong pinaglilingkuran, tapos ikaw ay may Panginoon kang pinaglilingkuran, meron pong tinatawag na restriction. Meron pong hangganan. Hindi po pwedeng mamahalin ng nasa liwanag ang nasa kadiliman. Naunawa natin? At ngayon, pagka pinurso mo yan, pinagpatuloy mo yan, mahal ko kasi, at saka i-convert ko siya, gagawin ko lahat na makakaya ko. Mga kapatid, napakaliit ng chance na ma-convert mo ang ganong klaseng tao. Kaya, malaki ang chance sa mga kapatid na ikaw ay may hihina. So, pag ikaw po ay natuto ng magmahal, ano pong nangyayari? Mas matimbang po ang kasintahan kaysa sa paglilingkod. Ano man ang sabihin ng kasintahan, sunod ng sunod ka rin. Amen. Kahit alam mo nang hindi naman yun ang iniuutos sa iyo ng Diyos. So sa mga tuwid, nakatuon ang pag-iisip mo sa mga bagay na hindi naman magtatagal, mga kapatid, at mga bagay na walang katiyakan. Buksan mo isip nyo ha. Ituloy mo ang gusto mo. Ano man bagay ang gusto mong gawin sa buhay mo na bawang nakakapagpalayo sa Panginoon, sige ituloy mo. Pero ito ang aking sasabihin sa inyo mga kapatid. Ikaw ang sumagot kung yung gagawin mo bang hakbang ay magtatagal o hindi. Kasi ang tao po ay nakatingin po sa ngayon lang. Ano naman natin? Yung ngayon lang, masaya sa ngayon, ganito, ganyan. Hindi niya po iniisip. Sabi nga ng kapatid na Jerome kanina, totoo po yun, mas mabilis pong sumapit ang kamatayan. Ano mang oras pwede po tayong mamatay. Pero ang isang bagay na dapat po nating maunawaan, kung sakaling mamamatay po tayo, gaano po kaya tayo kasiguradong nasa panig po tayo ng ating Panginoon. Sumunod po mga kapatid, ano po ba ang kahulugan ng binasa natin dito sa Matthew chapter 13 verse 22? Una po mga kapatid, sinabi ko na kanina, yung binhi po dyan ay ang salita po ng Diyos. Pangalawa po, ang mga tinik po mga kapatid ay nangangahulugan ng makamundong pagmamalasakit. Okay, ang pagmamalasakit na po ay nasa mundo. Ang pang-akit, panlilinlang ng mga kayamanan at mga panggigipit, kasiyahan sa buhay na ito. Number 3, yung pong walang bunga. Ang buhay ng tao ay hindi nagpapakita ng positibong pagbabago o epekto na dapat idulot ng pananampalataya. Amen. So, mga kapatid, sa dulo po, yung bunga po dapat may result. Alam ko po, kayo po ay maaaring nakapanood na ng mga horror movie. Tama po ba? Maaaring nakapanood po kayo. Pagka kayo po ay nakapanood ng horror movie, ano po ang naging resulta? Nagiging matatakutin ka kasi na-absorb mo lahat ng nakita mo, narinig mo. Okay? Kaya, nung uwian na, hindi ka na makauwi. Kasi nung ang lakas ng loob mong manood, kasi marami kayo, nung uwian na, hindi na makauwi. Dahil na-influensyahan na, nagbunga, nagkaroon ng resulta, yung mga pinanood na nakakatakot. So doon pa lang mga kapatid, mapapansin po ninyo, tayo pong mga tao na i-influensyahan sa kung ano ang nakikita natin. Kung ano ang naririnig natin, nai-influensyahan po tayo. Pero pagdating po sa salita ng Diyos mga kapatid, bilang po sa kamay, sa daliri.
ang naiimpluwensyahan ng salita ng Diyos. Amen. Madalas po, pang short term lang. Maiksing termino lang. Nung narinig na, ay, kailangan pala magsisi, magpabautismo. Di ba? Agad-agad nagpapabautismo. Pero pagdating ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hindi mo na sila makita. Bakit po? Isipin nyo ano bang interest? Ano bang nakaka-interest dito sa simbahan? Kumpara sa maggala. Hindi ba't masaya maggala? Masarap matulog. Masarap gawin ang nasa sanlibutan. Ano bang meron dito? Hindi ba boring? Boring ang simbahan. Pero ito kasi sa mga tao, ang simbahan, ang paglilingkod, ay para sa mga taong nabuksan ang isip. Amen. Paano ko nasabi? Kasi sila yung mga tao na kahit parang lugi sa buhay, mahirap, hindi na nakakamit ang mga gusto nila. Puro pagsubok, puro problema, kapighatian, pero patuloy silang nagsisimba. At kapag ikaw ay makasanlibutan, ang buhay mo, wala nang mangyayari sa buhay mo, pasimba-simba ka pa. Wala ka nang makain, wala ka nang trabaho, etc. Pero bakit nagpapatuloy ang mga taong ito? Kasi ang tinitignan po nila, may mapapala po sila. Kaya ang tao hindi nagtatagal sa simbahan. Kaya ang tao umaalis sa paglilingkod sa Panginoon. Isa ang dapat natin maintindihan. Sa side po nila, kung bakit hindi po sila makapagpatuloy, sapagkat wala silang napapala sa simbahan. Yan po ang kanilang nararamdaman. Kung ang simbahan po ba'y nagbibigay ng isang sakong bigas, ng grocery, kada simba mo, pupunta po ba ang tao? Hindi. Pupunta po yan, mga kapatid. Lalo na kung talagang masabi natin na consistent. Every week, pag nagsimba ka, may isang sakong bigas ka. May grocery ka pa. Mga kapatid, naniniwala ako na punong-puno ang simbahang ito. Naniniwala po ba kayo mapupuno ito? Amen. Mapupuno ito. Bakit? Dahil nakatingin sila sa mga bagay na nakikita ng mata at sa mga bagay na meron silang ipakikinabang. Subalit sa atin, nagpapatuloy tayo kahit wala tayong natatanggap. Nagpapatuloy tayong maglingkod at nagtitiis po tayo. Amen. Dahil alam po natin, hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Alam po natin darating ang panahon. Nasa atin ang uling halakhak. Ang mga taong ang saya-saya, ang yayaman, nakamit na nila lahat ng bagay, mga kapatid, tatandaan ninyo. Pagdating po ng rapture, pagdating po ng Panginoon, pagtunog po ng trompeta, nasa atin po, mga kapatid, ang huling halakhak. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Ang kaligtasan ay nasa atin. Amen. Kaya mga kapatid, yung talino po natin, kung minsan, yung talino natin, para lang pang test paper. Paano ko nasabi, mga kapatid? Magpalagay ka dyan ng test sa mga tao. Kahit unbeliever, sama mo na. Tama ba na paglingkuran ng Diyos? A, oo. B, hindi. Di ba? Oo. Tama ba na purihin ng Diyos at sambahin? Oo, hindi. Oo. Perfect o hindi? Perfect. Pero pagkatapos ng pinerfect niya, mga kapatid, hindi mo makita sa kanilang mga buhay. Amen. Nakuha ninyo, mga kapatid? Amen. Ganyan po ang tao. Ang paglilingkod ay test paper lang. Pero tayo po, mga kapatid, sa mga tunay na nakakaunawa, ang paglilingkod
ay isang napaka-importanting bagay na hindi po pinagpapaliban. Yes, Lord. At ito po, pangungunahan ko na kayo mga kapatid ha. Huwag niyo pong ipagpapalit ang paglilingkod sa Diyos dahil birthday ng kaibigan mo, birthday ng pinsan mo, kasal ng ganito, kasal ng ganyan, may piyesta sa ganito, mga kapatid. Hindi niyo dapat pinipili yan eh. Tulad ng, tingnan niyo ang isda ha. Papiliin niyo ang isda. Tubig. Lupa. Tubig pa rin siya. Tubig. Laruan. Tubig pa rin yan, mga kapatid. Tubig, bundok, tubig pa rin yan. Kahit anong ilapag mo dyan, sasakyan dyan, mga kapatid. Kung ano man mga appliances ang ilagay mo dyan, tubig ang pipiliin. At dun sa tatalon, kahit paulit-ulit siyang taboy ng alon sa dalampasigan, babalik at babalik sa doon dahil alam niya, doon siya idinisenyo at doon siya mamubuhay. Ganun dapat ang tao, mga kapatid. Ang isang naglilingkod sa Panginoon, kahit saan dyan, mga kapatid, basta linggo yan, huwag mong ipagpapaliban yan kahit anong itapat Amen. dyan, mga kapatid. Hindi nyo dapat pinagpapaliban yan. Amen. Oh, minsan lang, birthday ng kapatid mo, hindi mo ba mapagbigyan? Tulad ng isda, mga kapatid, piliin mo ang tubig. Ganon din sa atin bilang paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit anong itapat dyan, kahit salangan ka pa dyan ng 500 o ng 1,000, sumama ka lang. Maintindihan ka naman ng Diyos eh. 1 linggo lang naman. Mga kapatid, tatandaan niyo po, 1 linggo lang ang mawala sa'yo, madadaya ka ng dyablo. Amen. At dahil sa 1 linggo na yon, maaaring mauwi ka, mga kapatid, sa pagkakasila mula sa kagat ng leon. Naunawaan po natin, mga kapatid. Isipin na lang natin, mga kapatid. Gayon din. Bakit tayo naaalog, mga kapatid, doon sa tinatawag ng mga problema pagsubok? Kasi may problema sa ating pagtubo. Naunawaan natin. Kasi yung bunga na yan, hindi ka po magbubunga. Tatandaan niyo po, walang punong magbubunga kung walang ugat. So, ang tibay din ng puno ay nasa kung gaano kalalim po ang ugat. Naunawa natin, kung mababaw ang ugat, madaling mabuwal ang puno, mga kapatid. At kung mababaw ang ugat, hindi rin agad yan makakapamunga. Ngunit kung gaano kalalim ang ugat, tatandaan nyo po, pag nakakita po kayo ng punong napakabunga, tiyak ng ugat niyan, malalim. Naunawa natin, Amen. mayroon ng pundasyon ng kanyang ugat. Ngayon, kung gusto natin magbunga, kailangan may malalim po tayong ugat. Ano po ang dapat nating pag-ugatan? Ang ugat po dapat natin ay nasa salita ng Diyos. Dapat rooted po tayo sa salita ng Diyos. Hindi po dapat tayo nabubuwal. Tulad po ng puno, magtag-ulan, magtag-araw, magtag-baha, hindi yan naaalis sa kanyang pwesto, mga kapatid. Mananatili siyang puno. In fact, ang puno, mga kapatid, kahit gaano katirik ang araw, hindi yan naaalis sa kanyang pwesto na ang init. Makasilo nga. Hindi. Mananatili siya doon, mga kapatid, dahil rooted siya. Gayon din po tayo. Kung talagang inugat na tayo sa salita ng Diyos, gaano man kabagyo ang buhay, gaano man kahirap ang buhay, gaano man katindi ang pinagdadaanan natin sa buhay, manatili po tayong gaya ng puno, nananatili kahit may bagyo, may unos, mga kapatid, may trahedya, nananatili po siya sa kanyang pwesto. Ganon din po sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat hindi po tayo nagigiba. Amen? Hindi po dapat tayo nabubuwal. Okay? Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. So dito po tayo sa walang bunga, mga kapatid. Ang buhay ng tao ay hindi nagpapakita ng positibong pagbabago o epekto na dapat idulot ng pananampalataya. So dito po tayo, mga kapatid. Kapag hindi po tayo nagbubunga, yung buhay po natin ay hindi po nagpapakita ng positibong, alam nyo, pagbabago. So kailangan po natin makitaan ng positibong pagbabago. Sa ating pong pagpapatuloy, dito po tayo darako sa mga dahilan
kung bakit hindi nagbubunga ang tao. Una po, sinabi po dyan yung pagsusumagit na ukol sa sanlibutan. O yung sa wikang Ingles, yung the care of this world. Ang sabi po mga kapatid, sa Romans chapter 12 verse 2, ito po ay tumutukoy sa ikot o cycle ng mundo. Okay? Romans chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Mga kapatid, cycle po yan, ikot daw, yung ikot ng mundo. Okay? Yung ginagawa ng mundo, sabi, huwag kayong magsiayon. Sino po yung sinasabing huwag kayong magsiayon? Yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga nabautismuhan at nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Kayo po, tayo po ang kinakausap sa sulat na ito. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At ang sabi diyan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po hindi po natin mapatunayan kung alin ang mabuti. Tingnan niyo, marami sa mananampalataya, hindi nila mapatunayan, kaya hindi mapatunayan kung alin ang mabuti at lubos na kalooban ng Diyos kasi hindi nagbabago ng isip. Kaya marami pong tao kulang sa tinatawag na testimony kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi ang isip nasa mundo. Pero kung ang isip nasa Panginoon, marami siyang masasaksihan ng mga bagay na mga ginagawa ng Diyos. Amen. At dahil sa nasaksihan niya yan, masasabi natin napatunayan niya kung alin ang mabuti. Amen. Praise the Lord. Nakuha ninyo? Pag binago mo ang isip mo, doon mo palang mapapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi alam ng tao kung anong gusto ng Diyos sa kanyang buhay kasi ang isip niya hindi niya binabago. So kailangan po niyang baguhin ang kanyang kaisipan. So yung Romans chapter 12 verse 2, ito ay tumutukoy sa ikot o cycle ng mundo. Hindi po dapat tayo umaayon sa takbo ng mundo. Number 2, mga kapatid, na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagbubunga yung mga daya ng kayamanan. Okay? Pag sinabing mga daya ng kayamanan, ano ba ang mga daya ng kayamanan? Take note mga kapatid, meron po tayo ritong tatlong ipapaliwanag patungkol po sa daya ng kayamanan. Una po, unang daya ng kayamanan mga kapatid, ay yung tinatawag na pag-iimbak ng kayamanan para sa sarili lamang. Maraming tao, mayaman na, gusto pa rin marating ang karuluk-lulukan ng kayamanan, mapaging tanyag mga kapatid. Hindi po napapagod, hindi po siya natatapos sa kakaisip kung paano magkakamal ng maraming salapi. So ito po yung isang halimbawa, ang pag-iimbak ng kayamanan para sa sarili lamang. Ang sabi sa Luke chapter 12, verse 15 hanggang 21. Sige po, tingnan. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo. Igala natin ang ating mga mata. At kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Dito muna tayo mga kapatid. Huwag po natin akalain sa ating buhay na ang kayamanan ay basihan ng buhay. Ibig ba sabihin, pag mayaman ka, ibig bang sabihin, mas mahal ka ng Diyos kaysa sa mahirap? Maliwanag po na sinasabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay hindi nababase sa mga bagay na meron siya. Hindi po natin pwedeng sabihin na pag mayaman ka, ikaw lang ang paborito ng Diyos. Okay? Hindi po yan ang sukatan ng buhay. Sumunod, number 16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Number 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko
sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. So, meron siyang malaking lupain. At marami siyang inaani. So, kinakausap niya sarili niya. Sa sobrang dami ng kanyang nakuha. No? Ang sabi niya sa 18, at sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan, yung storage niya. Kasi masyado nang maliit ang storage niya para pag-impukan ng kanyang mga inani. Sabi niyan, ulitin ko po, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. So, sobrang yaman po nito mga kapatid ha. Pansinin po ninyo ha. Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan. So, pag sinabing mga, marami po ba o isa lang? Marami. Pero bagamat marami siyang storage, hindi na daw yun sapat. Kaya ano pong nangyari? Gagawa po siya mga kapatid ng lalong malalaki. Palalakihin niya pa yung storage niya. Kung saan yung mga ani niya, doon niya ilalagay. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Luke number 12:19. Ang sabi diyan, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pansinin niyo po mga kapatid ha, sa sobrang yaman niya, wala na siyang mapaglagyan, kaya gumawa siya ng mas malaki pang lalagyan. At ang nailagay niya mga kapatid, kinausap niya ang sarili niya. Nung kinausap niya ang kanyang sarili, kaluluwa, marami ka ng kayamanan. Marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Ibig sabihin, meron na po siyang security o assurance na kahit hindi siya magtrabaho, masusustain yung needs niya sa maraming taon mga kapatid. No? Maraming mga taon, hindi po pang isang taon lang. Ang sabi diyan, magpahingalay ka. Pag sinabing magpahingalay, take a rest. Magpahinga ka. Kumain ka. Uminom ka. Matuwa ka. Sumunod. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Pag sinabing haling, stupid o fool. Fool sa wikang English. Pag sinabing fool, hangal. No? Hangal. Ibig sabihin, datapot sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. Sa mababaw na Tagalog. Hihingin ko o hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Pansinin nyo ha, mga kapatid ha, kinausap niya sarili niya. Akala niya kasi, secure na siya. Hindi niya alam ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagkaroon ng maraming ani. Diyos ang dahilan eh. At nakita ng Diyos na umaasa siya sa kanyang sariling kalakasan, sariling abilidad. Ano pong ginawa ng Panginoon? Hangal ka sa gabing ito. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Sino makikinabang ng mga pinaghirapan mo? Pansinin po ninyo mga kapatid. Ang dami sa atin, trabaho ng trabaho. Inulit ko po hindi po ako against sa may mga trabaho. Ako po ay against sa mga kapatid sa pananampalataya o sa mga mananampalataya na kung saan mas matimbang, mas mahalaga ang trabaho kahit wala naman silang pasok ng linggo. Hindi naman sila nagsisimba. Nasa bahay lang naman. Nanonood ng Netflix, naggagala. Ang katwiran nila, pagod na ako sa maghapong ito na lang ang aking pamamaraan para kahit paano maliwaliw-liwaliw ang aking buhay. Sa simbahan kasi nakaka-boring. Diba? Uupo ako tapos sayang lang, matutulog na lang ako para kinabukasan, may lakas pa ako, makakapagtrabaho pa ako. Paano kung sabihan ka ng Diyos? Ikaw hangal. Trabaho ka ng trabaho. Kung kukunin ko ngayon ang buhay mo, sinong makikinabang ng lahat ng mga sweldo mo?
Dito natin dapat nakita mga kapatid. Sa unang talata, sinabi diyan, ang buhay ay hindi po nababase sa kayamanan. Okay? Hindi po dapat natin pakanasahin ang pagiging mayaman ng walang dahilan. Kasi kung gusto mong yumaman tapos walang dahilan, hindi kasama ang Diyos sa pangarap mo, wala pong kwenta yan. Naunawaan po natin mga kapatid. Mapapakanino ang iyong pinaghirapan. Sumunod, 21. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kahit kaano ka kayaman, kung wala kang Panginoon sa buhay, mahirap ka sa mata ng Diyos. Yun po yung katotohanan. At sa ating mga mahihirap, ako po'y nakikipag-usap sa inyo, lahat po tayo mahirap. Tatandaan niyo po. Mahirap lang po tayo sa mata ng tao sa sanlibutan ito. Pero sa mata ng Diyos, naniniwala ako mga kapatid, mayaman tayo. Amen. Alam niyo kung bakit? Ako naniniwala, hindi tayo tinitignan ng Diyos na mahirap eh. Amen. Kasi sa kanyang statement, mga kapatid, yung mga nagpapakayaman ng saga ng kanyang sarili, hindi naman mayaman sa harapan ng Diyos eh. Bakit? Nabubuhay sila, kakatrabaho, makuha nila ang gusto nila. Tayo naman, nahihirapan tayo. Amen? Naghihirap tayo. Minsan, di ba? Alam niyo yung sitwasyon na pagod ka galing trabaho. Tapos mas pinili mo pa rin dumalo sa gawain. Amen. Akala nyo ba hindi natatouch ang Diyos sa ginagawa ninyo? Akala mo ba natin walang kabuluhan sa mata ng Diyos? Na kahit pagod ka, pinaparamdam mo sa Kanya kung gaano siya kaimportante? Mga kapatid, napakalaking bagay yan sa mata ng Diyos. Kaya nga sa ating mga mahihirap na naglilingkod sa Panginoon, mas malapit ang tainga ng Diyos sa atin eh. Bakit? Dahil mas malapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos. At kung ano ang wala tayo, lagi tayong lumalapit sa Panginoon. E kapag mayaman ka na kapatid, nakukuha mo na lahat ng gusto mo. Isang ano mo lang, nakukuha mo na. Ma-appreciate mo ba ang Panginoon sa ganon? Hindi. Pero dahil mahirap tayo, mas nararamdaman natin ang pagkilos ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil may mga bagay tayo, aminado tayo, hindi natin makukuha kung hindi tayo sinamahan ng Diyos. Yes. Sumunod, mga kapatid, ang pagtitiwala sa kayamanan kaysa sa Diyos. So mga kapatid, yung isang bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi po nagbubunga ang tao, siya po daw ay nagtitiwala sa kayamanan kaysa sa Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. So, pansinin niyo po ha, basahin ko po ulit. Ito pong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tinuturuan niya sa sulat si Timoteo na itong mga mayayaman, tatandaan niyo po ha, may mga bahagi po ng mga lingkod ng Diyos na inahawakan ni Timoteo na mayaman. Kaya sinusulatan ni Apostol Pablo sa Timoteo na ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo. Okay? Pagbilinan mo na ano? Huwag magmataas ng pag-iisip. Yung akala mo, oh, ako dapat ang importante, ako dapat ang inuunan nyo kasi mayaman ako dapat ang paglingkuran nyo kasi sa mga mahihirap. Mga kapatid, huwag daw magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Hindi po nananatili ang kayamanan, kundi sa Diyos. Doon daw dapat sila umasa na siyang nagbibigay ng sagana. Nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Number 3 po na nagiging dahilan kung bakit hindi nagbubunga ang tao, ang paghahangad ng kayamanan higit sa paghahangad sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa.
hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Alam niyo mga kapatid, we cannot serve two masters. Kung ito po i-apply po natin sa kayamanan, hindi po talaga natin mapaglilingkuran ng Diyos kasi ang kayamanan po, isa po yan sa mabigat na kalaban po sa paglilingkod sa Panginoon. Yung yaman mo. Pero kung pag-uusapan po natin ay medyo ilalabas natin patungkol sa kayamanan. Medyo i-generalize natin. Ano po ba ang yaman natin? Pamilya, Sarili. trabaho, ano pa? Sarili. Sarili mong kaligayahan. Ang yaman mo, kasintahan mo, asawa mo, possession mo sa buhay. Ngayon, mga kapatid, kung yung mga bagay na meron ka, ay hindi ka makapaglingkod sa Panginoon dahil mas importante yun. Totoo po sinasabi ng Biblia. Ang sabi diyan, sapagkat kapuputan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa. Kaya nga mga kapatid may mga taong kahit alam na nila ang tama, na dapat maglingkod sa Panginoon, hindi pa rin sila naglilingkod. Kasi mas importante ang dota kaysa sa maglingkod. Importante ang games, importante ang gala, importante mga kapatid, ang barkada, importante ang puyat na walang kabuluhan, importante ang trabaho mga kapatid na kung saan may libre naman sana sa oras, ayaw pa rin magsimba. Ngayon mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Hindi kayo makakapaglingkod, may kailangan kayong bitawan. Kaya ngayon iba pag hindi na kaya, mas pinipili ang mundo kasi sa Panginoon. Kasi yun ang mas matimbang. Naunawaan natin mga kapatid. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong conclusion, ang pagsusumakit ukol sa mundo ay hindi magdadala sa atin sa matuwid na pamumuhay. Inuulit ko po, kung ang pakialam po natin ay laging nasa mundong ito, hindi po ito magdudulot sa atin ng matuwid na pamumuhay. Sumunod, ang pagsusumakit ukol sa mundong ito ay magdadala sa atin ng kapahamakan. Sumunod po, makamit mo man ang lahat ng bagay kung ang kaligtasan ay mawala sa iyo, walang kabuluhan ang mga pinagsusumikapan mo. Reminder, mga kapatid, meron po tayo ditong 4. Una, huwag magpadala sa pagsusumakit ukol sa mundong ito. Mga kapatid, huwag po tayo magpadala sa udyok ng mundo, ng kaibigan, kamag-anak. Tandaan niyo po, gusto kong iwan sa inyo at tindigan po sana ninyo sa buhay ninyo. Pag araw ng linggo, araw po yan ng Diyos. Huwag po kayong magpapaliban sa paglilingkod. Amen. Praise the Pag Lord. araw po ng Bible study at libre ka naman, panindigan niyo po, huwag po kayong magpapaliban. Naunawaan po natin. Kasi yan po ay importante. Gusto ng Diyos na nakikita po tayo sa kanyang templo. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod po, huwag nating asahan ang kayamanan sapagkat ito ay may hangganan. Amen. Sumunod po, manatili tayo at palaging piliin ang paglingkuran ng Diyos kaysa magkaroon ng pagsusumakit sa sanlibutan araw-araw. Ibig sabihin baga, mula ngayon, alisin na po natin sa ating isipan yung mas may pakitayo sa mundo kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Alisin na natin yun mga kapatid. Kasi sobrang tagal na natin naglilingkod sa Panginoon, dapat nakikita na po na nagbubunga tayo. Amen. Dapat nakikita po yung sakripisyo natin. Praise Dapat nakikitaan po tayo ng testimony. Naunawaan ninyo mga kapatid. At sa uli, we must bear fruit. Ang sabi din mga kapatid, kailangan po natin magbunga. Naunawaan natin? Kailangan natin magbunga kasi kung hindi ka magbubunga, ikaw daw ay puputulin. Naunawaan natin? So kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kailangan makitaan po tayo na tayo po ay may bunga. Amen. Ibig sabihin, bunga ng pagbabago. Dating hindi mapanalanginin, nagiging mapanalanginin. Dating tamad dumalo sa gawain, nagiging pagdalo na sa gawain ng kanyang buhay. Dating hindi nagdadadalo na siya ngayon sa Panginoong Diyos. Dating hindi sumusuporta sa kahit anong
mga project sa simbahan. Ngayon, nagsusuporta na siya mga kapatid. Ibig sabihin, meron talagang pagbabago. Meron changes. Pero kung ikaw sa sarili mo, hindi mo naramdaman na mayroong pagbabago sa iyo, may problema sa iyo, kapatid. So, kailangan po natin ilagay sa ating isip at puso, kailangan po natin magbunga. Kailangan po natin magkaroon ng result sa paglilingkod sa ating Panginoon. And for the last, bago tayo magtapos, inuulit ko po sa inyo mga kapatid, huwag na po natin gayahin ang ginagawa ng iba. Naglilingkod kung kailan lang gusto. Naglilingkod kapag ka mayroon lang hindi magandang nangyari sa kanilang buhay. Halimbawa, namatayan. Namatayan ka ng nanay o tatay. Saka mo lang maalala ang Panginoon. Amen. Kung hindi ka pa namamatayan, nung wala kang sakit, wala kang karamdaman, wala kang naalalang Diyos. Wala ka rin naalalang kapatiran. Hindi mo naiisip na yung kapatid mo sa pananampalataya ang isa sa masasandalan mo sa oras na mayroong kang pangangailangan. Pero ang ibang mga kapatid sa pananampalataya, walang pakialam. Diba? So kailangan po magbunga po tayo. Amen. At sa huling bilin na aking sasabihin sa inyo, dito sa aking ipinangangaral, tanggalin na po natin yung care natin dito sa mundo. Amen. Mas bigyan natin ng pansin kung paano tayo magkakaisa na may taguyod po ang gawain ng Diyos. Kung paano po tayo magkakaisa na makapagligtas pa ng maraming kaluluwa na hindi nakakakilala kay Kristo. At sa oras na ito, sa ating pong pagtayo, pupurihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Iparamdam po natin sa ating Panginoong Diyos na siya po ang pinunta natin dito. Yes. Unawa natin mga kapatid. Amen. Huwag po natin hayaan na may kahati ang Diyos. Naunawa natin. Pag pumunta po tayo dito, Diyos ang unahin natin. Huwag po natin unahin ang ating mga sarili. Dahil sa oras na ito mga kapatid, let us all stand at ibigay natin ang nararapat na para sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos.